pag-isipan mo maigi kung ano yung gusto mong ipakita because in a matter of 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, kailangan masaad mo lahat ng gusto mong sabihin. Masaya, tsaka hindi ako nahirapan sa kanila. Walang attitude problem. Talagang, sabi ko nga, swerte ko kasi lahat ng nakakatrabaho kong artista, hindi lang basta kasundo, matino talaga at maayos, professional na magtrabaho at maayos kausap. Very good attitude. Honestly, medyo hesitant ako nung una kasi I really didn't know what I was getting into eh. He actually auditioned for Gary role and ang sagwa, hindi talaga bagay sa kanya. Alam mo yun, parang pumasok ako sa isang laban na hindi ko alam kung dala ako ng barel o ng kutsilyo. Hindi ko alam eh. So, ang dala ko lang isang box ng mamon. Pero when I was, kasi I'm the one doing, yung sa audition, ako yung nagka-camera. So, syempre, titignan ko siya sa LCD screen. Tapos, tingnan ko siya sa totoong buhay. So, tingnan ako dito, tingnan ako dyan. So, hindi talaga siya pwedeng Gary kasi mali yung pinag-auditionan niya. Tingin ako, sabi ko, so, tapos na siya mag-audition for Gary role. Sabi namin ni Carla, can you read this? So, yung Nilo nga. Basta isang crucial scene doon. So, sa ending, yun pinagawa namin. So, sabi ko, okay, he can do it. And honestly, it was only Von who really got into me na he can play the role of Nilo. Introvert siya eh. So, imbes na sabihin niya, dapat makita sa movements ng katawan, yung expression ng eyes. So, medyo mahirap kasi kontrolado lahat ng feelings eh. Especially pagka iiyak siya, dapat hindi talagang iyak, dapat pigil. With naman Arnold, he's a blessing from heaven. Everybody knows that in the production kasi yung first actor namin, we had some schedule and other problems with him. So, nakakapag-shoot na kami ng September first shooting day, but I have to reshoot because hindi na siya po pwede dun sa project. Nung tumawag siya sa akin, meron daw gagawing film ganyan. Nung nag-meet kami sa Starbucks, actually birthday pa niya nun. Hindi ko alam may itsura niya. Akala ko medyo parang late 30s, mga ganun. Parang nagulat ako, ang bata pa lang ni Rian Hill Soriano. So, nung nag-audition ako, nakita ko siya na bata, tapos mukhang parang ang dami niyang emosyon, na ang dami niyang gustong i-impart sa talent niya, sa actors niya. Yung pagkikita pa lang sa akin ni Ate Jean, parang yun agad yung sinabi sa akin na role, kailangan daw ng accent. Medyo half Chinese naman ako. So, nilapatan ko ng accent na naririnig ko lang sa lola ko. Free ako na umimagine ng any peg for the character. And yun nga, masaya dahil makulit din yung character, hindi naman masyadong strict na ganito. I play a street guy, yung tambay sa kalye na drug addict, sabog-sabog. Tapos, we did it outside the street. Tapos yun nga, kalye fight. Hindi naman siya tipong magandang murder scene na Matrix na hindi. Kalye talaga, saksakan. Gano'n. So, hindi kayo makalimutan kasi ang saya dahil gumamit kami ng yung candy na bottle. Yung hindi yung totoong beer San Miguel. Perhaps ang saya kasi parang, wow, I'm using the tricks of the trade, yung candy bottle. Tapos I got to hit him in the head. Tapos, yun nga lang, totoo yung tulakan sa kalye. Tapos yung mga tuhod namin, yung mga sugat-sugat. Yun. Pero, that I won't forget because that was like 4 a.m. 5-ish. That's ang cool nun. Nandun kami sa kalye, lahat ng mga tao parang freaked out. Anong nangyayari? Tapos may blood, lahat. Yan. Saya. Favorite scene ko sa movie? Dami ba din? Siguro yung well, in terms of shooting na lang siguro, yung na-shoot ko, yung sa factory, napuno na si Arnold, ganun. Kasi action mahilig talaga ako mag-shoot ng mga may bakbakan, ganyan, tsaka mga action sequences. So, yun, sarap i-shoot nun. Tsaka the fact na it's situated in a warehouse, masaya din siya ilawan. First time ko nga gumawa ng antagonist role. Bali yan dito first time ko rin na may kabakbakan.
As in, action kung Oh, action ko, action. Gulong kong gulong, murahan kung murahan. Yun, first time ko yan. Motivation namin doon. Siguro si Direk, kasi pinagulong kami, gusto kong gumulong. Ang galing ng fight scene. It was really, really real that even yung mga co-actors ng mga nag-aaway, naniwala na nag-aaway sila. Eh hindi, yung iba hindi sanay na witness ng may nagsasapakan sa harap. So, nakita mo yung tunay yung takot. Tunay yung takot. Well, I had fun. Pero may iba na medyo natakot ako. Katulad ng away sa factory at saka dun sa hold up scene. Yan, medyo talagang naapektuhan ako dyan. Personally talagang medyo ako noon. Talagang iba yung kabog ng dibdib ko. But, okay naman. Actually, napaka-supportive din ni Arnold. Kasi yung pinag-usapan namin kung saan ako pwedeng tumama, kung hanggang saan yung limitation ko para... Hindi pala basta-basta to. Oo, hindi. Kaya may choreograph pero yung choreograph hindi basta-basta choreograph na mechanical na dating. Pinag-usapan namin kung tol, hanggang saan, dito ako sa una, pangalawa dito, para alam mo kung saan kayo ilag. Then siguro yung una kong suntok, ganito. Then, agree siya. Tapos may daragdag din siya. So, gano'n nabuo hanggang sa napaganda namin, mas napaganda pa. Okay, tol, gulo. Sige, okay lang. Okay lang, tol, tatamaan kita konti. Kaya ka na lang, okay, sige, go. Si Direk, okay siya eh. Bali, trinato niya kami bilang artista talaga. Kasi may ibang director na artista, pero tingin nila puppet, yung artista nila. Pero dito kay Direk Rian, talagang tinuguri niya kaming artista talaga. Memorable sa akin kasi na-experience ko para siya magtrabaho. Malinis, sobrang tutok siya. Masarap siya maging director. Kasi may tiwala siya sa'yo bilang artista. Ibang klase yung director na may input siya, pero syempre may tiwala din siya sa artista. Masarap yung ganun eh. Si Rian yun. What I love about this is the raw texture of the film. Yung parang we're not trying to come up with a film that's Hollywoodish na ang ganda ng fight scenes nito malinis lahat. Ano to? Kalye raw. It's honest and it's real. It's candid, it's raw. Pero nung during the process ng film, isa pa rin yun na naging ko yun, parang pagka theater and film, work talaga. You have to work. Hindi katulad sa singing na parang kahit nasa stage ka na, you can still play. Overall, sa tingin ko naman, nag-blend naman lahat ng aspeto. Yung role ko sa role ni Yvonne. Kasi di ba minsan hindi kailangan lito yung isang aspeto, di ba? Kailangan mag-blend siya. So, overall, masaya ako sa resulta ng trabaho. Magandang experience kasi yung mga kasama kong artista, magaling. Pati na rin yung mga nasa production side. Basta, hindi naman nagkamali si Rian sa mga kinuna niya sa lahat. Kasi magagaling talaga lahat. Yung pag-change ko ng character from Juan to Nilo is really a difficult thing to do. But I had fun. I had to be darker. I had to look really, sad all the time. Parang lagi akong nag-iisip. And I'm not like that eh. Kasi ako, kung ano naiisip ko, sinasabi ko lagi. And experiences, siguro nung sa factory. When I had to experience working as a factory worker, I enjoyed it, and then talagang naramdaman ko yung pressure. Naranasan ko yun eh. Kasi nung nag-iwalay ng parents ko, yung mga ganun kami. Tsaka talagang yung paging breadwinner ni Nilo, exactly ganun naranasan ko. Although my mom had to work abroad, parang I was the one taking care of my brothers. So parang ganun din. Ang mother side kong sinamahan ko. So yung father ko parang nawala sa picture. So parang ganun talaga. So nung pinadala ko yung pinag-aral ko yung mga kapatid ko, nung breadwinner ako, it's not just that wala akong choice kasi gusto ko. Nag-observe din ako ng mga taong kakilala ko na, kasi mga kakilala din ako na nagkatrabaho sa factory. Ano yung mga problema nila in terms of sahod, maliit yung sahod nila. Paano sila nabubuhay sa ganong kalit na halaga na sweldo, paano pinagkakasya yun, ano ang parang libangan nila sa ganong kalit na halaga, paano sumasaya ang isang tao kahit na ganong kalit na sweldo. Kumbaga, part ng research ko yun. At
sa kabila ng maraming problema na dinadanas natin, na natututo pa rin tayong ngumiti. Glimpse lang na, eto, buhay ni Milo, eto yung mga nakita niya, nakahalubilo niya, eto naramdaman niya, ng mga taong naka-apekto din sa kanya. At na-apektuhan niya. I hope people enjoyed it. Parang ganun lang yung feeling ko na I have nothing to offer. So what am I here for? So this is all I've got.